Okay, magandang araw po. Dito po tayo sa Maguinohoy Street. Po, tingnan nyo. Wala si ate lang. Yan. Ay, ako gumanon eh. Yan. Sige. Mamaya. Kanta nyo. Lakasan nyo, hindi Hindi marinig. ano na lang. Ang kakantay. Maraming sila. O, sige. Maraming sila sa balay ng malat mo. Baka sa amin ang kahalian mo. Hindi lang ulam mo dito sa ibang pamakalan sa amin. Kung kanina namin kakain sa araw-araw. Tawad namin sa mga kasalanan namin. Ano pa? Mapagpalang araw po, ano? Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Sila po naman ang ating mga kapatiran sa pananampalataya. Alam nyo, pananampalataya, kahit iba't ibang denomination ta, kasi ang ibang reliyon kailangan miyembro ka ng simbahan nila para sabihin na, ay, kapatiran ko yan. Hindi. Sa Biblia, lahat ng mananampalataya kay Jesus, anuman ang itsura, anuman ang kulay, mayaman, mahirap, lahat yan. Brotherly, sisterly yan. Ito kasi mga ibang reliyon, masyado silang maguluhang utak. Hindi po. Kasi po isa yung Diyos, isa ang Panginoon. Kaya, magkakapatid po kayo. Kahit iba't ibang simbahan ang kinabibilangan nyo. Okay. Sabi ng Panginoong Yesus, dito sa Mateo, chapter 10. Okay, bago tayo magsimula, hihingi muna tayo ng gabay sa Diyos. Panginoon Diyos, sa aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso't isip ng bawat isa, gayon din ang manonood ng video ito. Salamat po sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Ganito po ang turo ng ating Panginoong Yesus sa Mateo chapter 10, verse 26. Kaya't huwag kayong matakot sa mga tao. Kita nyo, hindi pala natin dapat katakutan ng tao, sapagkat walang nakatagong hindi malalantad at walang lihim na hindi mabubunyag. Lahat kita eh. Kaya sinabi ng Panginoong Yesus, huwag kayong matakot. But of course, pag dumarating ang puto, nakatutok sa iyo yung baril, matatakot ka rin. O nakatutok sa iyo yung kutsilyo, matatakot ka. Pero kung isa ka naman nananampalataya, aba, wala kang takot dyan. Kasi sinabi na nga ng Panginoon, huwag kayong matakot sa mga tao. 27, ang mga bagay nito sa inyo, kung lamang sinasabi, o kanino sinasabi, exclusively sa mga mananampalataya. Sabihin nyo sa lahat at ang binubulong ko sa inyo ay ipamalita ninyo sa mga tao. 28. Huwag kayong matakot sa mga gustong pumatay sa inyo. O sino ba gusto pumatay sa inyo? Meron na ba? Wala pa ba nagtangka o nanakot? Sa akin marami na eh. Pero biyaya ng Diyos ito. At dito ako. Oo, sinundan ako. May dalang ano yun. Salamat sa Diyos. Patay na yun. Siya yung naman. Kaya bangan niya, nung dumayo sa Cavite, yun, nakasiyempre siya kapwa niya mayabang. Yung masakit, hindi na uli yung tumira. Ulit tayo. Ang katawan nyo lang ang kaya nilang patayin. Pero hindi ang inyong kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Diyos na siyang may kakayahan puksain ang katawan at kaluluwa nyo sa impyerno. Maliwanag ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Kung meron tayong dapat katakutan, ay walang iba kundi ang Diyos. Ang sabi niya, yung katawan at kaluluwa nyo. Kita nyo? Ngayon,
Itong kasing katawan natin, kahit anong itsura nito, maganda, hindi maganda, sexy, mataba, walang problema. Ito, babasahin natin sa Biblia. Ang sabi ni Apostol Pablo 6:19, kung gayon ang katawan ninyo, hindi inyo, kundi sa Diyos. 20, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan sa parang ikapupuri ng Diyos. Yan. Yan palang katawan natin, gagamitin natin para sa kalwalatian ng Diyos o ikapupuri niya. Parang ganito. Kapag ikaw, babae ka, mahilig ka sa marites, walang kalwalatian ng Diyos diyan. Kahit ano sabihin mo pa, kahit ikaw pa yung pinakamaganda sa lugar ninyo. Ano man yung bagay na pangit sa isang tao na ginagawa niya, o nabubuhay ka sa bisyo, ang Diyos walang karangalan sa iyo yan. Kumbaga, ikaw yung salamin ng Diyos eh. Ikaw yung refleksyon ng Diyos. Dapat, kapag sinabi mong mananampalataya ka, kailangan ikaw yung refleksyon ng Diyos. Halimbawa, marites ka, lalabas marites ba ang Diyos? Edi, ang mangyayari, sabi ni Satanas, kita mo yan? Akala ko sa iyo yan. Akala mo sa iyo yan. Bakit marites yan? Ang papel ni Satanas ay taga-sumbong. Siyang number 1 marites. Si Satanas. Siya yung taga-sumbong sa langit. Lahat ng ginagawa ng tao, sinusumbong niya. Kaya tayo, mag-ingat din tayo po, ano? O baka meron sa inyong ganyan, kunwari ka lang kayo. Wala ba? Mabuti naman kung wala. Alam niyo, bilang tao. Tingnan niyo yung marites ha. Sabi ni Pablo, yung marites ha, yan natin yung sinabi ni Pablo. Alam niyo, mayroong marites sa Biblia. Noong araw, ewan ko, naikwento ko na ba sa inyo? Nung nagpupunta ako ng Nabotas, may lugar ako pinupuntahan doon eh. Maraming tao. Meron talipapa, nangangaral ako doon, tapos iikutan ko yon. Naghanap ako naman tumpok-tumpok na tao. Nagkataon, meron ko nakita tumpok-tumpok na babae. Inanok ko sila ng Bible study. Sabi na bigla sumagot yung babae, mga marites, halina kayo, makinig tayo kay pastor. Mga marites pala sila. Tapos, meron pang sumigunda, yung mga lalaking grupo naman. Pastor, mga marites po talaga yan. Booking na booking. Pero kung dyan mo makikita, kahit marites sila, nagahaya pa para makinig na salita ng Diyos. Kita nyo? Ito. Dito na lang, huwag na tayo lalayo. Ito pumunta na butas. Alam yung bentahan na nga, diba? Alam nyo nung napunta ako dyan, sabi nila sa akin, Pastor, huwag ka lang papasok dito, dyan ka lang. Kita mo? Ikaw ba ito, isip ito, ano, isipinita. Hanggang dyan ka lang, makaral ka dyan. Huwag kang papasok dito. Ha? Pero kahit na ganun sila, ito maganda eh. Pag nagpunta ako ron, nandun sila, nagtatawag pa. Ali kayo, makinig muna tayo kay pastor. Di tuwa naman ako. Maya't maya, isa-isa nawawala. Ba't kaya nawawala yung mga taong ito kako? Hanggang sa natapos, nagtanong ako ngayon. Sabi ko, ba't nawala yung mga tao? Alam niyo, nasagot nila, dumating ng kalakal. Okay, yung palaka ko, makita nyo. Pero tingnan nyo, nung wala pa yung kalakal, yung basura, makinig muna tayo. Kahit paano, nandun ang damdamin nila. Alam niyo, sabi ng isa, Pastor, ayaw ko na nito eh. Ayaw ko na ito. Ang payo ko sa kanya, magbasura ka. Maraming nagkakapera sa basura.
Inaiya ko. Lumayo ka dito sa Tondo. Punta ka ng Quezon City. Doon ka mamasura. Para hindi ka kilala. Di ba? Ayaw na nila talaga. Dahil walang hanap buhay. Easy money lang kasi. Okay? Kaya sabi ng Biblia, patay na punta ron. Ito, Marites ha. Baka akala nyo walang Marites sa Biblia. O Apostol Pablo. Ano ba yung mga Marites dyan? Ito. Alam nyo, sabi ni Apostol Pablo sa kanila, ay ito. Okay. Ito. Ito, mga Marites. Babasahin ko ha. Roma 1:29. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamahan. Naging alipin ha. Anong pagkaalipin? Sa masama. Kalikuan, kasakiman, at masasamang angarin. Sila'y mainggitin, mamatay tao, mapanggulo, mandaraya, at laging nag-iisip ng masama sa kanilang kapwa. Ito na. Sila'y mga chismoso, chismosa. Yan, nasa Biblia yan. Marites yan. Oh. Kita nyo? Ito, tuloy. 30. Mapanirang puri. O yan, Marites yan. Napupot sila sa Diyos. Ito palang mga Marites. Napupot pala sa Diyos. Ingat kayo mga Marites ha. Ang katumbas pala ng Marites, napupot ka sa Diyos. O. Ito nakalagay. Oh, napupot sila sa Diyos. Mga walang galang, mapagmataas, naghahanap sila ng magagawang masama at suwail sa mga magulang nila. 31, sila'y mga hangal, mga traidor at walang hawa. 32, alam nila na ang utos ng Diyos dapat parusahan ng kamatayan ang mga taong gumagawa. Paparusahan pala yung Marites. Kasi nga, ang Marites napuput sa Diyos, kaya parurusahan sila. Gumagawa ng kasalanan ito. Kasalanan pala yung Marites. Pero patuloy pa silang gumagawa nito at natutuwa pa sila sa ginagawa rin nilang iba. Diba? Di ba pagka Marites, masaya kayo? Kaya sabi ng Panginoong Yesus, matakot tayo sa Diyos. Hindi po sinabing matakot tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay mabagsik. Mabait nga ang Diyos eh. Kaya nga, God is love. Mabait ang Diyos. Kanya lang, meron din ang ganon po, ang bait ng Diyos. Kaya nga tinatawag siyang righteous God, matuwid na Diyos. Ang mali ay mali, ang tama ay tama. Itong warning na ito na sinabi ng Panginoong Yesus sa atin, habang tayo nabubuhay pa, kailangan ayusin na natin ang ating mga buhay. O, ayusin natin. Total, ayos naman ang utak natin. Hindi, ayusin natin. Diba? Ayusin natin. Kasi ang Diyos po hindi nalulugod sa gawang masama. Tandaan nyo po yan. Hindi po nalulugod ang Diyos sa gawaing masama. Kaya sinabi ni Pablo, yung inyong katawan gamitin ninyo para sa kapupuri ng Diyos. O yung Marites ba may kapurihan ng Diyos? Wala. Ang katumbas ganyan napuput sa Diyos at parurusahan ng Diyos yan pagdating ng araw. Kung hindi ka magbabago. Kaya sabi ng Panginoong Yesus, nang magsimula po siya mangaral dito sa ibabaw ng lupa, pagkatapos na siya ay bautismuhan ni Juan Bautista sa Jordan River, ito ang kanyang mensahe sa atin, mga tao sa ibabaw ng mundo, o ibabaw ng lupa. Sabi ng Panginoong Yesus, Mateo 4:17, simula noon, nangaral si Yesus. Ito ang kanyang mensahe. O ano bang mensahe ng Panginoong Yesus sa mga tao noon at ngayon? Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos.
lahat ng tao, hindi ba yung kinanta natin Ama namin? Ano yung lyrics na isa doon? Ano ba yung nakalagay doon? Sundin nawa ang kalooban mo dito sa lupa. Oh. Kaya dapat tayong sumunod na lang sa Diyos habang tayo nabubuhay. Kasi ang sabi ng Liwan, lahat ng inyong nakikita dito sa ibabaw ng mundo, lahat yan mawawala. Pero pag nabubuhay ka sa salita ng Diyos, ganito ang kanyang sinabi. Sa unang 1, 2, 15, 16, 17. Huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng kamunduhan ang masamang hilig ng laman, ang pagnanasa ng mga nakikita ng mata at anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmula sa Ama kundi sa mundo. Bibigyan ko kayo ng isang halimbawa ng pagmamayabang. Halimbawa, nakapag-abroad ka, sabihin mo nang nakapag-abroad ka, nakapag-ipon ka, nakapagpagawa ka ng bahay mo. Usually naman ang mga nag-abroad pagka nakapaggawa ng ganyan hinanga sila ng kapwa nila tao, lalo na yung kanilang mga kapitbahay. Diba? Pagkatapos sasabi ng tao, swerte ka naman. Ang dami mong nahipon, ang dami mong naipundar na mga gamit. Tapos sumagot yung OFW, alam nyo kung ano sagot niya. Kaya ako naipundaran lahat yan, nagtrabaho ko ng gusto sa abroad, pati sa gabi ginagawa kong araw. Oh, yan ay isang ugaling mayabang. Tandaan niyo po, ang lahat ng pagpapala ay mula sa Diyos. Dapat pag ganyan, halimbawa, nakapag-ipon ka ng pera, nakapagtayo ka ng magandang bahay, sabihin na natin talagang nagkapera ka ng malaki. Pag sinabi na ganyan ng tao, napakaswerte mo naman, nakapagpundar ka ng bagay. Ang dapat isagot dyan, kaya ako nakapagpundar ng ganito dahil sa tulong ng Diyos. Dapat anuman ang maliit o malaki na na-achieve mo sa iyong buhay, dapat isama mo ang Diyos. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Hindi ka magtatagumpay kung sa sariling kakayahan mo lang hindi ka magtatagumpay kung wala ang Diyos. Okay? Ang sabi ni Pablo, unang Korinto, chapter 15. Okay, basahin natin na sinasabi ni Pablo. Ang tagumpay sa buhay ay galing sa Diyos. Kaya pag gano'n, halimbawa, sabihin mo nang sinuwerte ka. Sabihin mo kaya ako sinuwerte dahil tinulungan ako ng Diyos. Yun ang dapat yung laging isasagot. Laging yung kasama sa tagumpay ang Panginoong Diyos. Pero pag hindi mo siya kasama, lalabas ang tao, nagyayabang ka na yan. Ito, nakalagay unang Korinto 15:57. Ngunit salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng pagtatagumpay sa mga bagay nito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, nakita ng kaibigan, Mare, ang laki ng refrigerator mo, ang laki ng aparador. Ay Mare, dahil sa tulong ng Diyos, kaya ako nagkaroon ng ganyan. Hindi yung, siyempre nagsikap ako para makabili niyan. Ala na, mayabang ka na. Kaya yun ang isa sa mga nakalagay doon sa unang 1, chapter 5, chapter 2, verse 15, 16, 17. Na yung pagmamayabang sa buhay, hindi galing sa Diyos. Ano man yung, kahit konti lang ang lagi niyong ikakapit sa pangalan ng Diyos. Kasi hindi ka naman magkakaroon nito kung hindi ka bibigyan ng Diyos Hindi lang alam ng tao yan. Kaya kung minsan, siyempre pag hinanga ka na, nagyabang, tuloy-tuloy yung pagyayabang mo. Wala nang stop yun. Di ba?
Okay, sino mananatili? Tuloy na natin yung K1. Ang mundo at ang lahat ng bagay dito ay inangad ng tao ay mawawala. Ngunit ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Madali naman ito eh. Kaya pinakanta ko sa inyo ang ama namin kanina. Ano yung nakalagay doon? Ama namin nasa langit ka, sambahin ng ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo dito sa lupa hanggang sa langit. Pag sumunod sa kalooban ng Diyos, ayan ang liwanag ko. Mabubuhay magpakailanman. Sana yan sa langit na yan. Hindi dito sa lupa kasi ito lupang ito, susunogin ng Diyos ito, walang matitira. Walang matitira. Kaya, yan ang maganda. Yung sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Hindi naman mahirap ito eh. O kayo, mga parents na kayo, ano? Ito, tanong ko lang sa inyo. Kapag ba inutusan yung anak nyo at hindi sumunod, masaya ba kayo? Pero pag ang anak nyo ay sumunod sa gusto nyo, ano? Masaya ba kayo? Masaya kayo. Masaya kayo kasi sumunod yung anak mo. At kung minsan dahil sa sobrang sipag ng anak mo, masunurin, bibigyan mo pa siya ng anak. Ito, huwag ka nang kikibo. Pailalim. Di ba ganon? Iba yung sumusunod, iba yung masuwain. Kaya maging sa Diyos man, yung kaligtasan para lang sa masunurin. Yung kaligtasan, hindi para sa mga batugan. Kasi, tingnan nyo sa 3:16, ito, uling talata. Tingnan ninyo sinasabi. 1:16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya kanyang kaisa sa anak na si Jesus. Upang sino man sumampalataya kay Jesus ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dalawa, buhay na walang hanggan at kapahamakan. Yung kapahamakan, ito yung mga hindi sumusunod sa Diyos. Kaya nga ano siya, matuwid na Diyos siya. Pag tama, tama. Pag mali, mali. Ganun ang Diyos. Kaya tayo bilang tao, anong sabi ni Jesus? Huwag nating katakutan na pumapatay ng katawan na wala namang kakayahang patayin ng kaluluwa mo. Manapa, matakot ka sa Diyos sapagkat ang katawan mo at kaluluwa mo ay ibubulid niya sa impyerno. Huwag tayo matakot. Hindi sa tao. Kaya tatandaan niyo po, isang babala po yan na sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Yung babalang yon para sa lahat yon. Nasa simbahan ka man, wala ka sa simbahan, palasimba ka man, hindi ka palasimba. Lahat ng salita ni Jesus para sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Tandaan niyo po yan. Sapagkat ang salita ng Diyos ay, sabi nga sa Hebreo, kasintalas ng double blade na umihiwa, naghihiwalay ng kaluluwa at espiritu na laman ng tao. Ganun po kabisa ang salita ng Diyos. Kaya kung mayroon man tayong dapat katakutan, huwag ang asawa dyan. Pag tinatawag kayo ng asawa, oy, utos ng Diyos, hindi ako matatakot sa'yo. Pwede nyo gamitin nyo pa, maniwala kayo. Eto, kahapon, nung meron kong binaybulis tayo mag-asawa. Aba, kada sagot ng babae, tinatalataan ng lalaki. Aba, nagbago ka na. Pero ano sila, masaya lang silang mag-asawa. Mga teenager pa. Matagal ko na silang nakikilala kasi Okay. Paano? Naka 24 na tayo.
Going to 25 minutes. O, sige, hanggang dito na lamang, ano? Sa susunod na lang uli, ano? Kasi, meron pa naman akong ibang mga pinupuntahan, ano? Kung pwede nga lang, dito na ako, kanya lang, pakakainin niyo ako. Hanggang ano oras mo kayo nag- Hanggang gabi. O, kagabi, umuwi ako kagabi, alas 9. Natapos ako alas 9 na, nung yung uling bahay. Tinignan ko yung oras, alas 9 na. O, tama na ako, manalangin na lang tayo. Kasi, ano, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po kami sa barangay 104. Ito, Maginoo Street po ito, kaya nilalakasan ko. Kasi street po yan. Baka kala nyo, iskinita yan. Maluwang na iskinita o street. Ayan, para lahat makakapakinig po, ano? At hindi lang makapakinig, manoris pa yung kanilang spiritual being. Kasi po, ang tao may binubuo ng dalawang kalagayan. Meron siyang physical, physical. Meron siyang spiritual. At yung spiritual, hindi nyo po nakikita, hindi ko rin nakikita. Pero pag nagsasalita ang salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Biblia at ako, yung spiritual nyo po ay nagagalak. Nagagalak. Bakit? Kumakain po siya ng kanyang pagkain na hindi natin nakikita. Sabi ni Jesus, Juan 6:63, ang aking salita ay espiritu at life giver. Salamat po kayo pong mga nanonood ng video. Sana po merong naiwan sa inyo. Kung meron kayong Bible, kahit anong Bible, yung lahat ng binasa ko, pwede nyo rin pong basahan o basahin, sundin nyo ako. Hindi po tayo naglolokohan kasi po yung kasama ko po rito ay mas may edad na po sila sa akin. Kasi mas may karapatan silang magalit kaysa akin. Kasi mas may edad sila sa akin. Sige po. God bless us all po.